Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shout out po sa inyo. Siyempre, binabati rin po natin ang mga banateros, banateras worldwide. Muli po, nagbabalik Coach Oli. Ito po ang ating magiging topic for today. Umaandar o pinaandar na naman ni Marcos, ni BBM, yung presidente nyo. Umaariba na naman ang kanyang pagkamatapobre, ang kanyang pagkaalta sa syudad, ang kanyang pagka-spoiled. Pinaandar na naman nito ni BBM. Pangalawa, bilyar. Siguradong madadamay. O yan po ang pag-uusapan natin. Hindi na po natin pagtatagalin. Dediretso na po tayo agad sa ating talakayan dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Pero bago po tayo magsimula, nakalimutan ko. Huwag pong kalimutan na sana pagpasok nyo pa lang, i-like nyo na agad itong video na ito. Napakalaking tulong po yan kung kayo po ay madalas pong manood dito at nagustuhan nyo itong video na ito, sana po i-like nyo po ito. Okay, itong vlog kong ito. And sana po doon sa mga hindi pa po subscriber, subscribe po kayo dito sa channel ko, Coach Oli. Ayan, simulan na po natin. Okay, simulan po natin dito. Gusto ko po kayong tanungin, ano sa tingin ninyo, ito ba si Marcos ay sadyang talagang mahinang nilalang? Weak lang ba talaga siya? O talaga namang matapobre siya? Talagang maselan siya dahil syempre, anak mayaman to eh. Hindi ito nakaranas ng hirap. So, ang tingin niya sa mga kababayan niya ay mababa. Okay? Pakinggan po natin, kayo nang humusga. Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Meron na ba sa pahayagan? Ayun. At ito, ayusan na natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Suarez, Suarez Santos, ay mailipat daw po ng ibang beat assignments, sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan. Yan. Okay. Ito po istorya niyan. Si Eden, no? Hindi ko po siya kilala, pero madalas natin siyang ma-feature dito sa ating mga vlog kasi ang galing po niya magtanong. And higit sa lahat, kasi alam nyo, marami po kasing magaling magtanong ng mga reporter. Maraming TV anchor na magaling magtanong kasi yan ang pinag-aralan niya mga yan eh. Maraming mga broadcaster, journalist, etc. magaling magtanong. Pero isa sa nakita kong katangian nitong si Eden ay matapang. Hindi siya sip-sip. Hindi siya double standard. Sa mga naobserbahan kong mga katanungan niya, talagang meron silang mga nagiging enkwentro nitong si Claire Castro, no? Ngayon, hindi dapat daw in-ambush interview si Marcos. So, siguro in-interview niya, hindi dapat, may protocol daw, wag i-interviewin si Marcos. Ngayon, alam naman natin na ito si Marcos duwag. So, pinatatanggal ito si Eden sa Malacanang press corps. So, ibig sabihin, ilipat nyo ng destino yan. Ugali pala nito si Marcos, pag hindi niya kursunada ang tao, pinalilipat ng destino. Parang yung ginawa, ako hindi ko alam, yung mga pulis Davao, pinag-aalis or nilipat sa iba't ibang lugar. O, siguro para mawala ang loyalty ng mga Davao Police diyan sa mga Duterte at ang pinalagay nila diyan yan siyempre, 'di ba? Alam niyo na kung sino nangyari diyan. So, may mga ugali pala ito talaga si Marcos na pagka hindi niya nagustuhan ng isang tao, pinalilipat-lipat. Alis ka diyan. Ayaw kitang makasalamuha.
Anong sa tingin ninyo? Kasi posibleng ganito eh. Si Marcos allergic talaga sa interview. Mapapansin nyo naman eh, ang layo po talaga ng pinagkaiba ni Tatay Digong, even BP Sara. They will face head-on ang talagang mga ambush interview, talagang nagpapa-interview yan. Si Marcos, ang gusto lang niya magi-interview sa kanya, si Katunying, alam mo yung ganon, controlled environment. Yung bang hindi live, hindi maraming nagtatanong. So sa madaling salita, hindi maiiwasan na tanim. Kung si Risa ay di umano tanim witness, eto si Marcos tanim tanong. Ha? At may nakapagsabi sa akin, o kayo na umusga, pero sa palagay ko, nasa posisyon ako para sabihin ito. O alam nyo na kung bakit. Pati daw sa debate, gusto niyan. Hindi yan a-attend sa debate. Huwag mong itinanggi. Huwag mong itatanggi yan. Ayaw niya ng debate. Pero pumayag lang yan sa SMNI. Di umano. Dahil, ifo-forward agad yung tanong. Yan ang gusto, yan ang hinihiling yan. Ngayon, hindi ko alam kung nagkatapusan sila doon, kung talagang finorward sa kanya yung tanong or hindi. Pero ang punto rito, takot talaga sa tanungan yan. So gusto niya, kontrolado niya tao. Kasi nga bobo. Mahina ito si Marcos eh. So kaya pinaalis niya to si Eden. Alam niyo naman kung makapagtanong to si Eden, diretso. Or eto pang isa rito. Hinanapan ng butas. Isa rin yan sa pattern ng mga Marcos. Pag ayaw ka nila, hahanapan ka ng butas. Ha? Kung yung walang kaso o yung na-dismiss na kaso, bubulat-latin. Hahanapan. Alam naman natin yan, nangyayari ngayon yan. Mga vloggers, kaliwat kanan, kung ano-anong klaseng bintang. Bubutasan ka talaga. Meron nga akong nababalitaan eh. Pati baril pinakakalkal. Pati yung lisensya ng isang baril pinakakalkal. Totoo ba yan? Sa isang mataas mong pulis. Para harasin. Ganyan sila nangangalkal. Kasi alam naman po natin na maraming tanong ito si Eden na magaling itong magtanong, laging nababara si Claire. Di ba napunan nyo? Ilang pagtatagpo na feature natin dito sa vlog ko, hanapin nyo. Kung hindi nyo napanood dito sa vlog ko, hanapin niyo sa mga hindi nakakaalam. Hanapin nyo Eden versus Claire. Siguro makikita nyo. Talagang barado lagi si Claire. Hindi siya makasagot. Lagi sa mga katanungan. Or kung makasagot man si Claire kay Eden, talagang nabubuko yung kapalpakan ni Marcos. So, may maraming dahilan eh. No? Talagang siguro, una, ayaw ni Marcos nang nai-interview siya. So, hindi ka po pwede, kailangan magpakaalam ka muna kay Marcos. At huwag kang lalapit sa kanya. Pangalawa, hinanapan ng butas kasi nga laging barado si Claire dito. Ito pala si Claire, matapang lang makipagsagutan. Matapang lang makipagsagutan pagka hindi ka harap. Pwedeng ganun. Di ba? Pero pag kaharap niya si Eden, barado siya parati. Pwedeng ganun, kaya gumaganti. No? Hindi natin alam, pero magde-develop tong story na to and I'm sure may sabit dito ang PCO. No? Mali sila dito. Pagkatiningnan pong lahat, lumabas yung pagkamata pobre dito ni BBM. Lumabas yung parang ang baba ng tingin niya sa tao. Nakita nyo, ang layo-layo niya kay PRRD. Si PRRD, binabara na ng mga reporter kung ano-anong klaseng binabato kay PRRD. Pero hinaharap niya. Nagagawa pa niya magpatawa. Hinaharap niya yung mga matitinding magtanong na tipong kabastusan na yung mga katanungan. Pagbibintang na yung mga katanungan kay PRRD. And yet, ginawa ba niya ito? May pinasuspindi siyang reporter? O ilipat mo kasi in-ambush interview ako?
sa madaling salita na walang kawala dito si Marcos. It's either it could be matapobre siya, nanghahanap siya ng butas, duwag siya sa interview, matatakutin si Marcos, o bobo si Marcos, or all of the above. Kayo na mag-decide kung alin dyan. Sen? Teka muna, yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. At pumayag lahat. Actually, wala naman dito tanong. Dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag gaganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter may mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito. At ang deadline niya, yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Yun. Ako sa akin banda, ang sabi dito ni Senator Marcoleta, baka naman may deadline si Eden, yung reporter. At syempre, bakit nyo pinagbabawalan? Diba? Doon lang niya, posibleng doon nyo lang nakita yung pagkakataon at doon niya lang may interview yung Pangulo. To give benefit of the doubt, pagpalagay natin, kasi baka mamaya, hindi natin alam yung buong sitwasyon, pero baka naman maselan yung sitwasyon. So, pagpalagay natin, let's assume, for discussion purposes, kampihan nating bahagya si Marcos. Medyo yung lugar maselan. Huwag muna kayong lumapit. Wag kayong pasaway. 'Di ba? Pwedeng ganoon Kasi bibigyan ko naman kayo ng interview. But for the moment, medyo maselan yung sitwasyon, wag muna. Pwedeng ganoon Kaya lang ang problema, hindi ko rin masisi si Eden dahil alam naman natin ang Pangulo, hindi nga nagpapa-interview. So ang tendency niyan, kahit ako reporter pinadala doon. At alam ko si Marcos ay hindi nagpapa-interview. Kahit bawal, i-ambush interview ko talaga. Kasi yun ang trabaho ko bilang reporter So sinusubukan kong intindihin si Marcos. Sinusubukan ko ding intindihin yung reporter. Kaya lang ang pagkakamali nga ni Marcos, ang tagal na niya. Mag-4 na taon na siya nakaupo. Di ba? Going 3 years to 4 years na siya Pero anong nangyayari? Wala naman talagang matibay na interview kay Marcos Gusto niya lahat lahat. Kung hindi si Katunying o yung taga-ABS, yung ganun ba? Hindi na pagbibigyan lahat. Hindi on a regular basis. Siguro, napakadalang. Parang birthday niya. Napakadalang once a year. Di ba? Parang ganun. Pero kung siya ay gumagawa ng at least man lang once a week, na pinupulong niya at nagpapa-interview para sinasabi niya yung kalalagayan ng bansa, di mas maayos sana. Alam mo, dapat Marcos yan ang inaayos mo Hindi yung SONA. Kasi sa SONA, once a year lang yan. I really don't believe sa SONA. Kasi ang nangyayari po dyan, bayaran, bolahan, papalakpak yung mga congressman na talaga namang wala namang nagawa doon sa mga plano. Di ba? Ang totoong SONA or yung totoong state of the nation ay yung consistency, yung on a regular basis, ina-address mo yung tao, eto kalagayan natin ngayon linggong ito. Next week, ganun ulit. Pupulong tayo. Eto. Para yung napapanahon, current events. Di ba nga sa mga vloggers, merong mga vloggers, halimbawa, ikaw ay vlogger ng kotse.
Yung yung shelf life nung vlog mo, mga 3 taon, 4 na taon, 5 taon. Sa vlogger hindi. Mahuli ka lang ng isang araw, panis na yung balita mo. Bakit? Current events nga eh. So dapat si Marcos, on a consistent basis, hindi lang 1 taon siya haharap sa maraming tao na may mga bayarang congressman na papalakpak. Di ba? Dapat hinaharap niya yun lagi-lagi. Madalas, sa madaling salita. So, kasalanan din ni Marcos eh. Kung bakit siguro nawala sa protocol o sa sitwasyong profesional, kung matatawag mang natin ganun si Eden, kasi nga ang hirap, mahagilap nitong si Marcos. May mga bagay na gusto mong marinig mismo doon sa presidente. Hindi kay Claire. Ang problema dito kay Marcos, laging nakatago sa saya ni Claire. Anong klase bang kalalaking tao ito? Baka mamaya pati sa asawa mong si Lisa tumago ka. Harapin mo naman kasi yung mga reporter. Parang may nilabas silang videos yan eh. Kung hindi ako nagkakama, ito atang event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila eh. Sa mga tida, sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo? May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang gustuhin ng Pangulo na yun naman pala eh. Bakit talaga? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Ayan, ito. May punto eh. May punto rin si Senator Marcoleta. Yung bang talagang protocol na yon na bawal ang ambush interview, alam ba ni Marcos? Ginusto nyo ba? O gusto lang ng mga nakapaligid dahil mga sip-sip? Or, alam mo na, yung wala silang tiwala kay Marcos. Kasi meron ako nabalitaan, hindi ko naiisahin. Baka kasi yung iba doon, kaibigan ko pa. Yung iba ron kasama ko na baka tamaan. No, pero kasi nung panahon na yon, kinokontra namin si Marcos nung kampanya, di ba? Sabi namin, duwag ka. Duwag ka sa debate. Pero ang ayaw di umano ay yung mga nakapaligid sa kanya. Napasalihin siya sa debate, no? I don't know kung ayaw din ni Marcos, pero ang desisyon daw ng mga nakapaligid sa kanya na huwag paharapin si Marcos. Hindi natin alam dahil siguro sa tingin nila bobo talaga si Marcos. Ayaw nila but definitely hindi aaminin ng mga nakapaligid sa kanya 'yan, no? So hindi rin natin alam kung talagang ayaw ni Marcos itong protocol na ito na pinagbabawal ang ambush interview, no? Pero kasi sa isang banda rin, Marcos, dapat maging matigas ka. Hindi po natin siguro tamang sasabihin na maging katulad ka ni Duterte, pero presidente ka eh. Dapat, pag alam mong kailangan, gawin mo. And ako, naniniwala ako na napaka-importante sa isang presidente na hinaharap ang media para nalalaman kung ano ang direksyon ng bansang ito. Hindi po pwedeng laging iba magsasalita. Kasi yung nagsasalita sa kanya na si Claire Castro ay wala ding silbi. Inutil din. Ano bang direksyon ang mga pinagsasabi ni Claire? Di ba wala? Kung hindi atakihin ng Duterte, atakihin ng Duterte, atakihin ng Duterte. Kulang na lang pagbintangan ni Claire Castro na ang pumatay kay Jose Rizal at kay Magellan ay si PRRD. Yun lang ang purpose niya. But para sa taong bayan, inutil to si Claire. Walang silbi ito si Claire. Pero hindi nga kaya rin. Baka posibleng ito yung isang bandang tiningnan ko eh. Baka naman kasi pinag-iinitan din nila Claire etong si Eden. Dahil alam naman natin laging barado dito si Claire. Sabi ko nga, hamon ko nga kay Claire.
Bakit hindi ka maglagay dyan ng taga-SMNI? Diyan sa mga interview mo. Or isa sa banateros. Nang makita mo ang klase ng tanungan. Kasi yung problema doon sa iba dyan, sa loob, parang sip-sip din kay Marcos eh. Dapat balanse po tayo. Hindi para siraan si Marcos, pero malaman natin yung katotohanan. Hindi yung gusto nyong itanong, yung parang scripted na mapapaliwanag niya para tamaan at tirahin si Sara. Yung nililid nyo yung question para birahin si Sara. Ganun lumalabas eh. Sa mga naririnig kong tanungan, magaling talaga to si Eden. Magaling po ito. Kaya, ang dami na pong anggulo dito eh. But one thing for sure, duwag sila. Hindi nila kaya ng harapan ang isang reporter. Matapang lang sila pag pagagalawin nila yung mga bata nila. Or, yung hindi nila kaharap, kumbaga keyboard warrior. Pero pag one-on-one, harapan sila, duwag. Ang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, Hindi, request basically. unang-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Magaling naman Paano talaga. masasubstitute Admittedly, yan? magaling Saan naman mahahanap talaga. pa? Oho. Magaling. Napakahirap. Hindi kasi ulitin ko. Hindi kasi magaling dahil maraming magaling. Matapang. Hindi bias, hindi sip-sip. Pero iba kasi parang sip-sip lang, sip-sip doon sa kanilang network, sip-sip lang sa nakaupo, 'di ba? Namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na. Opo. Taon na ang kanilang training dito. Oho. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Eh bakit naman ako? Kauna. Ganito yan. Alam mo. Ang dapat gawin dito, huwag nilang diktahan ang Net25 na ilipat. Kung gusto nilang kastiguhin ang Net25, kastiguhin nila. Pero ang magdidesisyon doon Net25. Isa lang po ito. Marcos, huwag diktador. Wala akong katiwa-tiwala sa mga taong diktador. Ito, balita ko lang sa inyo, ha? Kung si Marcos man ang may gawa nito at pinaalis niya at pinalilipat, si Marcos ang diktador. Kung ito naman ay sa ni Claire, ito ay kagustuhan ni Claire or kung sino man dyan sa PCong duwag, diktador kayo. Ayaw ko ng ganito. Kasi hindi nyo desisyon yan. Desisyon ng Net25 yan. Diba? Kung nagkamali, may punto rin eh. Kayo rin kasi ang mali. Narinig ko yung interview ni Claire. Ilang beses sinabi ni Claire na magpapa-interview din si Marcos sa press con. Nangyari ba? Hindi niya lang masabi kung kailan, pero until na wala pa ulit. Di ba? Dapat yung ganun, yung interview, tanungan talaga, palitan ng tanong. Tanong, sagot, tanong, sagot, tanong. Hindi yung pag tinanong ka, tas alis ka na. Hindi ganun. Tingnan nyo rin kasi, kayo Marcos, kayo Claire, tingnan nyo rin kasi yung mga pagkakamali ninyo. Yan ang ayaw sa inyo ng taong bayan, hindi kayo nakikinig. Katulad niyang drug test. Hindi kayo nakikinig kaya hindi kayo natututo, hindi nyo nasusolusyonan. Kung nakinig kayo, ang gusto ng tao ay drug test, hindi bumababa ang trust rating sa inyo. So kung ikaw man ay gumagamit o hindi ka gumagamit, dapat tinanggap mo sa sarili mo, ano ang dapat kong gawin? Kung gumagamit ako, haharapin ko to, sasabihin ko sa taong bayan. Kung hindi ako gumagamit, sasabihin ko rin sa taong bayan, hindi ako gumagamit. Sige, tanungin niyo ako lahat. Ready ako magpaano. In any case,
Addict man or hindi man addict si Marcos, hindi niya dapat tinatakbuhan yung sitwasyon na yun. Nakukuha niyo yung punto. Yung katulad na ito na, harapin nyo. Makinig kayo sa taong bayan. Hindi po pwedeng kung ano yung gusto nyo. Hindi eh. Hindi po uubra yung ganong sitwasyon. Kaya huwag kayong diktador. Ito, balita ko Nangyari din po kasi yan sa Banateros. Kamakailan lang. Dahil po si Banat Bay, hindi ko alam kung naikwento na sa inyo. Si Banat Bay kasi merong tayo. At na hindi nagustuhan ng isang langaw na nakatungtong sa kalabaw ata. Hindi ko alam kung anong nakain itong tao na ito na parang naging diktador siya. Hindi ko maintindihan. No? Hindi naman dapat ganun ang inaasta. Kahit ba sabihin nating anong taas mo sa syudad. All the more, kung hindi ka naman ganun kataas talaga. No? Pero hindi issue dito yung taas mo o yung baba mo eh. Ang ano dito, hindi ka dapat maging diktador. At hindi niya nagustuhan yung mga sinabi ni Banat Bay at ang reaction niya, nagreklamo at pinatatanggal si Banat Bay sa SMNI. Sa akin lang, ito lang. Kung sa tingin mo mali yung stand ni Banat Bay, idemanda mo. Pero, of all people, dapat alam mo na hindi dapat diktador. Alam mo dapat hindi diktador kasi hindi diktador yung pamilya mo. Yung pamilya mo, kahit na binabatikos ng matindi, ay hindi naging diktador sa kahit sino mang reporter. Reporter, media man, etc. Di ba? So, kung may mali, punta ka sa korte. Pero wag mong diktahan pati yung klaseng trabaho kung anong gusto niyang gawin. Idadamay mo pa yung ibang tao. No, kaya ako wala akong tiwala sa mga yung mga ganyan. Ay, tanggalin mo yan. Ay, tanggalin mo yan. Ay, ganito. Sino ka? Ilipat mo si ganito. Ilipat mo si ganyan. Suspindihin mo yan. Huwag yan dito sa Malacanang. Pangit yung ganon. Di ba? Hindi maganda. Ang magandang naging balita rito, nagsama-sama po yung Malacanang Press Corps na tinayuan nila si Eden. At nagrereklamo sila, bakit pinalilipat si Eden? So nagsama-sama yung mga ibang TV news channel, nanindigan sila para kay Eden. At antayin natin mag-develop tong story na to. Pero Marcos, or kung idea man to ni Marcos, idea man to ng PCO, idea man to ni Claire, sino may idea na ito? Palpak yung idea ninyo. Kinalaban nyo pa yung mga reporter. O ngayon, akala nyo kakampihan kayo. Hindi kumampi kay Eden. Tama naman yung kanilang Tama yung kanilang desisyon. Kasi mali naman, parang sobrang matapobre naman nung galawang ganon ni Marcos. O next topic po tayo. Eto naman, bilyar. Nadamay pa. File tayo ng ng bill about sa a resolution directing the appropriate committee of the House of Representatives to conduct an inquiry in aid of legislation into the issues and irregularities in the joint venture agreement between the local water districts and Prime Water Infrastructure. So bakit po? Yan yung una natin na isipan na ito. Well, nakita naman natin yung mga problema na kung saan merong concession ang Prime Water. Nakita natin na napakaraming problema na ito po, nirereklamo nila yung reklamo
ng mga nasasakupan nitong prime water, no? Pero ako sa akin lang, sige nga, doon sa mga nakakakilala sa dalawang ito, or kahit hindi nyo personally kilala, yung nakikita nyo sa TV, anong masasabi ninyo? Sige, lagay nyo sa comment section. Kasi ako sa totoo lang, nung nakita ko tong dalawang mama na ito, ang pumasok sa isip ko, atake to sa Duterte. Di ba? Ano bang ginawa nitong dalawang mama na ito sa loob ng 3 taong nakaupo sila? Kung hindi atakihin lang si Sara. Atakihin lang ang Duterte. Ano ba naging silbi? Di ba? Sino ba itong mga ito? Parang, ano ba ang pagkakakilala sa kanila ng taong bayan? We cannot blame the people kung hindi maganda ang tingin nila dito sa dalawang to. Ako, honestly, hindi maganda tingin ko dito sa dalawang ito. Walang gagawing matino ito kung hindi pamumulitika. Para sa akin, opinyon ko yun. Huwag kayong magagalit sa aking dalawa. Pero wala kayong silbi dyan kung hindi pamumulitika. Kasi tinira nila yung prime water. Alam nyo, nag-post ako sa Facebook. Binanatan ko yung prime water kasi at that time wala kaming tubig. At ang tagal. Walang gumagawa doon sa tangke. Meron daw pumutok na tangke. At walang gumagawa. So binanatan ko, teka mo na, parang ano naman kayo? Parang inefficient naman kayo. So binanatan ko sa Facebook. Sabi ko, prime water, ayusin nyo, trabaho ninyo, etc. Hindi ko na maalala ko ano exactly sinabi ko. Alam mo mga komentaryo doon ng mga taong bayan? Buti nga sa inyo, yung iba sabi, may mga nagme-message pa. Di ba kakampi nyo yan? Kakampi nyo yung prime water? Kakampi nyo bilyar? Una, hindi po namin kakampi yun. Sa Banateros po, walang kampi-kampi. Sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Pero, let's assume, for discussion purposes, na yung sinabi nyo, kampi namin yan. Diba? Di kasalanan nyo rin, kakampi nyo yan Kasalanan nyo yung sa prime water. All the more, na mas may sense tong sinasabi ko. Kasi kakampi namin, pero binabanatan namin. Anong ibig sabihin? Hindi ako katulad nitong dalawang mama na ito, na banat kay Sara, pero hindi kayang banatan ang mga kapalpakan ni Tambaluslos. Pagpalpak, palpak. Pag mali, alam nyo naman ganyan kami. Sinabi rin namin that time. Hindi namin susuportahan si Sara. Hindi namin tinira si Sara. Hindi namin binanatan si Sara. Pero sinabi namin mali siya. Na kinampanya niya si Marcos. Na bakit tumakbo siyang vice president para kay BBM. Sinabi namin yun, lantaran. So, fair kami. Kahit kakampit, pinupuna namin kung may pagkakamali. Itong dalawang to, walang pinupuna to kahit mali Ang nakikita lang nito, puro Duterte. Ngayon, kinampanya ni Sara si Amy. Anong sabi namin? Mali ka dyan, Sara. Hindi namin pinipersonal si Sara. Hindi namin binababoy si Sara. Pero sinasabi namin, mali ka doon, Sara. Bubudulin na naman tayo another Marcos. Ang punto ko lang dito ay hindi sisihan. Ang punto ko lang dito, patas kami. Kaya nung tinira ko yung prime water, mali kasi sila talaga Although to be fair with prime water, hindi naman kami madalas mawalan ng tubig. At saka hindi naman tumatagal. Eto lang, isang araw wala pa rin gumagawa, tumagal na walang tubig, or tumatagal lang pag nawalan tubig pag nag-brown out kasi pag malakas ang ulan. Halimbawa, nung 2 years ago, umulan, bumagyo, bumagsak yung puno, tinamaan yung poste ng Meralco. So definitely, pagka walang kuryente, wala kaming tubig kasi pinapatakbo yung pump ng tubig. No?
So, hindi yun part ng prime water, kaya lang meron din silang pagkakamali doon. Dapat ready sila na kahit walang kuryente, dapat yung serbisyo ng tubig tuloy-tuloy. So, may pagkakamali din ng prime water. Hindi ko sinasabing wala. Kaya nga binanata namin. Ang issue ko lang dito sa dalawang mamang ito, huwag politikahin. Bakit ngayon lang kayo nagrereklamo? Sa katunayan, sinimulan nila reklamo nila sa prime water nung lumipat si Camille Villar, iniwan yung alyansa. Doon lang naman kung talagang may reklamo sa prime water at sinasabi nyo maraming nagrereklamo sa prime water, bakit kayong dalawang itlog ngayon lang kayo lumabas? Bakit lumabas lang kayo nung panahon na nung lumipat lang si Camille? Questionable talaga timing na itong dalawang ito, lalo itong balbasarado na ito. Coach, sasabihin ng iba, inggit ka lang sa bigote at balbas niya. Hindi naman, excuse me po. Ha? Hindi naman ako ganyang kadabulan. Oy, mag-diet ka naman. Hindi. Pati naman yung diet. Hindi kasi, di ba? Alagaan mo yung katawan mo. Sayang, sa bagay, ikaw ba naman ang kumita ng ano? Hindi mo nakikita ng congressman, ha? Oo, haya-hayang buhay niyan. Di ba? Ateng. Yun ay questionable. Ako walang problema. Gusto ko kastiguhin nyo yung prime water. Dapat pagalitan ng prime water. I agree. Dapat ayusin ng prime water yung kanila kasi ako, kaya ko magsalita dyan dahil na-experience ko mismo. Dito po sa aming lugar, prime water po ang water service. Pero, kahit tama ang pamamaraan, pag mali ang motibo, mali ang kalalabasan. Ulitin ko, kahit tama ang pamamaraan, pag ang motibo mali, mali ang kalalabasan. Bigyan ko kayo halimbawa. Halimbawa lang to ha. Halimbawa, isang presidente, isang politiko, lulong sa droga at sa concert. Example lang to. Lulong sa droga at concert, hindi mapabago. Ayaw magbagong buhay. Pero nakakita ng isang magandang babae, mayaman, kilala ang apelyido. Niligawan. At sinabi, sasagutin kita pag ititigil mo yung droga. So yung manliligaw na politikong adik sa droga at adik sa sugal, ay adik sa concert, hininto ang pagko-concert at pagdodroga. Tama yung tama. Di ba? Tama namang ihinto mo yung dalawang katarantaduhang yan. Pero mali yung motibo. Kasi pag iniwan ka nung babae, hindi bukal sa loob mo yung pag-iwan mo dyan sa bisyo mo. Pag iniwan ka nung babae, babalik ka sa droga. Babalik ka sa concert. Ito pa masama. Pag yung niligawan mong babae, sinagot ka, kinasal na kayo. So ibig sabihin, kuha mo na, hindi na makakawala sa'yo. Bumalik ka sa pag-aadik. May magagawa pa si babae? Wala, kasi mali yung motibo ni lalaki. Baka kalabasan nun, dalawa na kayong adik, dalawa pa kayong mahilig sa concert. Ay, nangyayari yan. Ayaw nung nililigawan. Ayaw nung nililigawan sa droga at saka sa concert. Katagalan. Na wala na siyang magawa doon sa lalaki. Dalawa na silang adik. Dalawa na silang nanunood ng concert. Nanunood pa ng tennis. Ako racing. Mahilig talaga manood. Politiko mahilig maglustay ng kaban ng bayan. Dalawa na sila. Diba? Sabi ng iba, if you can beat, If you cannot beat them, join them.
O di dalawa sila. Anong punto? Mali kasi yung motibo. Kaya hindi ko type tong dalawang ito. Kung concerned sila sa taong bayan, dapat matagal na nilang nireklamo. Matagal na may nagrereklamo dyan sa Prime Water eh. Kung si Camille tumuloy sa alyansa, hindi iniwan yung partido ni Marcos, may reklamo kaya sa Prime Water? I don't think so. Lahat kayo tahimik sa katarantaduhan, sa kamalian na ginawa ng Prime Water eh. Ngayon nag-iingay kayo. Hanggang ngayon hindi pa natutugunan. At siguro nararapat lamang na magkaroon ng investigasyon regarding sa kung ano yung kung ano yung mga nangyayari at para mabigyan naman ng hustisya rin yung mga Ulitin ko, hindi ko kinakampihan ng Prime Water. Binanatan ko rin. At babanatan ko ulit. Oo. Pero yung pag-epal nitong dalawa, lumalabas na kasipsipan kay Tamba. Hindi ko alam kung anong gusto nilang maabot dito. Anong kapalit nito sa pagsipsip nila kay Tamba. At siguro ito si Tamba naman sumisipsip din kay Marcos. Diba? Magpapalakas. So sige, iniwan ka nito si Camille. Bakbakan natin. apektuhang mga Lalo-lalo na ngayon, di ba? Napaka-importante. Gusto ni Martin Romualdez maging speaker. Baka ito isa sa kasipsipan niya, nabigyan siya ng pabor ni Marcos, kaya tulungan siyang kausapin yung mga congressman na ibalik siya bilang speaker. mamamayan na kung saan ang nagbibigay ng serbisyo sa tubig ay yung Prime Water. Sir, baka naman may magsabi na there's politics here. Ito naman, tanong, ang galing. Baka naman may magsabi na there's politics here. Pakinggan nyo anong sagot. Is there? Wala kasi usually local issue naman yan yung sa Prime Water dahil tulad ako sa Subic Prime Water ang nagbibigay ng serbisyo lalong-lalo na sa supply ng tubig. Nakikita naman ng mga kababayan namin doon kung ano yung problema, kung gaano kasama yung kanilang serbisyo. So hindi ito pwedeng tignan as a political issue actually dahil sobrang dami ng tao na apektuhan. Ang tanong, hindi kaya ito sabihin na ito ay political issue? Anong sagot na itong mama na kasalamin na ito? Hindi naman kasi ito'y local issue. Hinalimbawa niya pa sa lugar nila, may problema sa Prime Water at marami nagrereklamo. Ako rin nagrereklamo. Parehas tayong nagrereklamo. Pero nasagot mo ba yung tanong? Hindi kaya sabihin itong politika? Kasi walang connection kung local yung problema sa local. Alam, this is public knowledge na ang Prime Water ay sa bilyar. At nireklamo lang nyo ang Prime Water nung pumalas si Camille dyan sa alyansa. Yun ang dapat mong sagutin. Bakit mali ang timing? Bakit ngayon lang kayo nagreklamo? Dati nang may problema. Sabi mo pati nga ikaw tinamaan ng pangit na serbisyo ng Prime Water. So, ngayon lang bang eleksyon, tinamaan ka ng problema sa Prime Water o matagal na? Di dapat dati ka na nagreklamo, hindi naman po pwede ngayon ka lang nagka-problema sa Prime Water So, hindi mo sinagot yung tanong. Inikot-ikot mo lang. Pagsalitain mo kasi yung katabi mo, nagmumukhang kalaki-laki, parang walang utak Nagmukha lang siyang bonjing dyan. Pasagutin mo rin. Mali-mali na yung sagot mo, Brad. Pasagutin mo yung katabi mong congressman dahil sayang, nagmumukha siyang display. Kalaking tao pa man din niya dyan. Ang pangit tingnan na para kang bobong makalaki mong tao, hindi ka nagsasalta. Pero sino pa gusto natin ipatawag sa hearing? Kasama ko ba yung mga Siyempre yung opisyalis ng mga Prime Water, mga water district na kung saan naroroon yung kumpanya ng Prime Water na sila yung nagbibigay ng serbisyo ng tubig. Siyempre yung mga sa ahensya ng ating pamahalaan, sa luwa, gusto natin malaman kung ano yung kanilang mga ginagawang pamamaraan para maprotektahan. Teka Brad, ikaw ba talaga hindi magsasalita, ha? Tumayo-tayo ka pa dyan. Ano ka ba? Security? Bodyguard? Backup? Congressman ka ba o bodyguard?
Kasi kung hindi ka rin magsasalita, umalis-alis ka dyan sa likod. Ano? Hoy, kayo naman kasi media, tanong-tanongin nyo rin naman. Nang sa ganun magkaroon naman ng silbi tong mama na ito na nagmumukhang tanga eh. Huwag nyo naman pagmukha. Kayo media, huwag nyo naman pagmukhaing tanga yung mga ini-interview nyo. Sabihin nyo na lang, kahit ako dyan, anong gagawin ko dyan? Gaganong-ganon ako para ako, pumipitik-pitik ang mata. Ay, tatayo ako rito, wala namang magtatanong sa akin. Ano pa? Alis na ako. Di ba? Kayo naman, hindi nyo pala tatanungin. Sana pinalis nyo na. O sinabihan nyo, hindi ka namin tatanungin, huwag ka nang tumayo dyan. Hindi yung mga consumer. Kasama si former Senator Villar. Actually, it's the company of Prime Water, no? Hindi naman natin sinisingle out, no? Or wala tayong sinasabing apelyido o pamilya. Basta the corporation itself, yung Prime Water. Ang tanong, isasama nyo ba si Senator? Siguro, sinabi niya, Senator Villar. Hindi niya sinagot ng tanong kung isasama o hindi. Ang sagot niya, yung mga opisyal ng Prime Water. Kung opisyal ba ng Prime Water at madadamay, kasi ganyan-ganyan ginawa nila di ba? Inimbestigahan lang nito mga mama na ito, SME tapos bigla na lang pinatawag si Pastor Kibuloy. Alam naman natin, ang target yung ulo. Di ba? May record na Gaya nga na sabi ni Attorney Topacio, mahirap na hindi paniwalaan na yung ginawa ni Risa Hontiveros ay tanim kaso. Bakit? Strike 3 ka na May pattern kayo. Ginagawa niyong talaga yan ni Risa Bago pa lumantad to si Alias rin meron na siyang anomalya patungkol sa mga tanim witness. Ito din dalawa, ang Congress, di ba? Itong mga to. Di ba? Yung mga bata, sabihin na lang natin itong mga aso ni Tamba. Di ba? Ganyan din ang ginawa. Ang iniimbestigahan si Ka Eric Yung maling tanong ni Ka Eric para sa kanila na hindi naman mali talaga. Tapos, yung pala ang target si Pastor Kibuloy. May pattern na rin kayo. Yung ginawa ni Risa, ginawa nyo rin. Parehas kayong may pattern. Di ba? Ay, nako. Okay, wag pong kakalimutan doon sa mga hindi ko pa po subscribe po kayo sa channel ko at i-like nyo po itong video na to. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay nyo dito sa channel ni Coach Oli. Muli po, God bless everyone. Coach Oli po.